Good morning! Good morning po sa lahat ng ating televiewers and listeners na nakatutok sa ating programa ang Kapitolyo para sa Tao. Ito po ang inyong lingkod, si Zairina Veragao. Samahan niyo po kami sa isang espesyal na edisyon ng ating programa. Good morning Ate Zay. Good morning din po sa mga viewers and listeners ng Kapitolyo para sa Tao. Ako naman po ang inyong lingkod, Kenny Lastimosa, makakasama nyo ngayong araw ng Miyerkules. And a while ago, my friend, nabanggit ko, special edition ito. Kaya naman may makakasama tayong special guest anchor for today. At pababatiin na natin siya, Miss Ken, my friend. Wala pong iba. Good morning. Good morning, Kuya Ram. Good morning, Ate Sai. Good morning, Ate Kenny. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po mga nanonood at nakikinig ng Kapitolyo para sa Tao. Yun. Ram Valid po ang makakasama yung special anchor daw for today. Welcome, Kuya Ram. And I know, excited siya for today's special edition ng ating programang Kapitolyo para sa Tao. Sapagkat today, May itatanghal mga bisita natin. tayo, mga kandidata natin para sa Binibining Niyog-Yugan 2016. And, At syempre, oo. talagang excited ang pag-a-anchor ko ngayon. At dahil makikilala natin yung 25 nating candidates para po sa ating Binibining Nyug-Nyugan 2016. Sobrang excited na talaga. Oo, this is the second year for our Binibining Nyug-Yugan. Yes. And ang ating kauna-unahang Binibining Nyug-Yugan Mula ay... sa bayan ng Sariaya, si Binibining Coraline Resurrection. Kaya wag na nating patagalin. Excited na ang ating special guest anchor for Talagang today. ako excited ka na. Oo naman, Kuya Simulan Ram. mo nang ipakilala at kilalanin din itong ating mga binibini, Kuya Ram. Wala na, napakilala ko. Ayan, ngayon makikilala na natin ang ating mga nagagandahang kandidata ng Binibining Nyug-Nyugan 2016. Kilalanin natin sila isa-isa. Simulan natin kay Miss Gumaka. Ayan. Yvette Jasmine Belen, Binibining Nyug-Nyugan 2016, Gumaka. Nicole Cristelas Loso, Binibining Nyug-Nyugan 2016 Pagbilao. Clarice P. Dogosin, Binibining Niyog-Yugan 2016 from Tayabas. Kimberly Coronado, Binibining Nyug-Nyugan 2016 from Dolores. Sherlyn F. Escama, Binibining Niyog-Yugan 2016 Pulilio. Jamaica Redublo, Binibining Niyog-Yugan 2016 Unisan. Justine Caraballedo, Binibining Niyog-Yugan 2016 San Narciso. Donna Beltan Oruela, Binibining Niyog-Yugan 2016 Macalelon. Thank you so much, girls. At this time naman, kwentuhan nyo naman kami about your hometown. Kwentuhan nyo kami ng magagandang tanawin at saka yung mga festival nyo. Pagmalaki nyo sa amin yung inyong bayan mismo. Simulan natin kay Miss Macalelon. Ang pinagmamalaki po ng aming bayan ng Macalelon ay ang Tikoy. Tikoy Festival ang pinagdiriwang sa aming bayan. Mula sa San Narciso, pinagmamalaki namin ang produkto ng tuyo. Sa pamamagitan ng paggawa ng tuyo, ito ay nagiging pangunahing hanap buhay ng aming mamamayan. Bukod sa produktong tuyo, ang pinagmamalaki sa amin sa San Narciso ay ang pagiging malinis at lunti ang bayan. Bukod sa lunti ang bayan, nakikilala dito ang mga white beaches na dinarayon ng mga turista. Kaya halina kayo sa San Narciso. Ang bayan ng Unisan ay hindi lamang po kilala sa magagandang tanawin na makikita doon tulad ng beaches, resorts. Sa araw ng Unisan ay kasabay po ng aming pista na tinatawag na Kokolilay Festival. Kokolilay Festival, makikita niyo po ang mga nagagandahang mga kubol mula sa iba't ibang barangay ng aming bayan. Pinapakita ang mga produkto mula sa niyog at lilay. Ang lilay ay mula sa dating pangalan ng Unisan, Kalilayan. Kaya po ang aming festival, Kokolilay Festival, ay pagbibigay importansya na kasaysayan ng aming bayan. Salamat po. Pulilio po ay kilala sa mga beaches dahil po ang Pulilio po ay napapaligiran ng mga katubigan. Kilala din po ang Pulilio sa mga seafoods. At ang festival po na ipinagdiriwang sa amin ay Triktik Festival. Kaya po halina pumunta po kayo dito sa Pulilio. Ang bayan po ng Dolores ay
binansagang gateway to the mystic Mount Banahaw. Ang bayan din po namin ay sikat sa aming festival, ang Hambuhan Festival. Ang Hambuhan Festival ay nagmula sa salitang hambo na ang ibig sabihin ay basaan o paliguan. Ang amin din pong bayan ay dinarayo ng mga turista dahil po sa mga paliguang ito. Bukod po rito ay ang amin pong dambana ng mahal na Birheng Dolorosa. Dinarayo po din ito ng madami pong mga deboto tuwing mahal na araw. Thank you so much, Miss Dolores. At ngayon naman, i-meet natin si Miss Tayabas. Sa Tayabas, Quezon naman po, matatagpuan natin ang one of the historical places sa ating bansa, tulad ng Malagonlong Bridge at ang Basilica Minor St. Michael Arcangel. Ito po ay aming pinagmamalaki dahil ang Malagonlong Bridge ay gawang Tayabasin talaga. At isa sa mga ipinagmamalaki namin na mga putahe ay tulad ng budin at ang yema cake. Bukod dito, sineselebrate din namin ang Mayuhan Festival. Ito po ay aming pinagdiriwang upang magbigay pugay, pasasalamat ng mga magsasaka sa aming patron na si San Isidro Labrador. Kaya halina sa Tayabas, as what Tayabensis says, parini na, yan ang saya. Ang Pagbilao po ay hindi lamang kilala sa mga tourist spot na katulad ng Cuevang Lampas at ang resorts gaya ng Pueblo por la Playa. Kilala rin po ang aming bayan ng Pagbilao sa Papag at Bilao Festival kung saan ipinagmamalaki namin ang produkto naming Papag at Bilao na kung saan naman nagsimula ang pangalan na Pagbilao. So, doon po makikita yung mga ganda ng gawa ng pagbilawin dahil doon po ipinagmamalaki namin kung gaano katibay ang mga papag at bilao na gawa sa tunay na balat ng kawayan. At inaanyayahan ko po ang lahat sa darating na August 29, araw ng Pagbilao. Kaya punta po kayo sa Pagbilao para makita niyo po kung gaano kasaya at gaano kaganda ang Papag at Bilao Festival. And last but not the least, para sa ating first set ng Binibining Nyugnyugan 2016, we have Miss Gumaka. Ayan. Sa Gumaka po, pinagmamalaki po namin ang Aranyat Baluarte na kung saan ang kinaibahan po nito ay ang pagsasabit ng mga gulay sa baluarte at sineselebrate po to taon-taon kada May 15 para sa pagpupugay kay San Isidro Labrador para sa masaganang ani na natatanggap namin taon-taon. Ayun. At pangalawa po, nagmamalaki rin po namin yung mga historic place po namin katulad ng San Diego Park na kung saan meron dugtungan na kuweba sa tinatawag naming Kastilyo noong panahon ng World War II para pagtaguan ng mga Spain noong panahon ng Hapon. Yun po. Siyempre, alam natin na kayo na mismo ang representative, kayo na ang chosen one ng inyong bayan. Ano? So I know you girls are busy. Ano? So ano ang dahilan bakit napapayag kayo? Aside from being busy, anong dahilan bakit napapayag kayo na sumali sa Nyugnyugan Festival or Binibining Nyugnyugan Festival 2016? Umpisahan natin kay Miss Dolores. So, ang nag-udyok po sa akin upang pumayag po na i-representa ang aming bayan ng Dolores dito sa event po na Niyugyugan ay isa po itong malaking karangalan para sa akin na mapili po bilang maging binibini ng Dolores para po sa Niyugyugan. Bukod po dito ay isa ko din po interesado po sa Niyugyugan Festival. Bilang po kasi isang agriculture student, ako po ay natutuwa po na isineselebrate po, pinagdiriwang po, isino-showcase yung produkto po ng kilala ang Quezon. Ito po yung niyog. At bukod po doon, yung pong iba po pong mga produkto na pinagmamalaki ng bawat bayan ay naiipakita po at nai-promote po ng mga bayan. So, bukod po talaga sa pagiging honor sa akin na maiprepresent yung bayan namin is parang natutuwa po na ako sa Niyugyugan dahil isa po siyang napakagandang event na magarbo, makulay at bukod po dito na e-emphasize po yung magsasaka ng Quezon. Yung bagay po na nag-encourage sa akin upang sumali sa Binibining Niyugyugan 2016 dahil it is a pleasure po and an honor to be the representative of Tayabas and to be the first representative of Tayabas as well. At bukod po dito, I want to enhance my communication skills as a sales executive po sa aming kumpanya. And I also want to boost my confidence din po as well. That's all. Ang nag-udyok po sa akin para sumali sa Binibining Niyugyugan 2016 ay para sa akin, kaya tinanggap ko ito, ay isang malaking karangalan
napiliin bilang isang kandidata ng aming bayan. At bukod po dito, gusto ko pang i-enhance ang aking confidence para humarap sa maraming tao. At bukod po dito, ipinagmamalaki ko ang aming bayan at hindi ko ito ikinakahiya na i-representa sa buong Quezon at sa buong mundo. Yun lamang po at maraming salamat. I joined in this pageant simple because I want to develop my personality and skills. Thank you. Sumali po ako sa patimpalak na ito sapagkat gusto ko pong malaman kung ano pa ba yung kaya kong gawin. At saka, once in a lifetime opportunity lang to na ma-represent ako ang aking bayan at maipagmalaki. Yun lang po. Salamat po. Na-encourage po akong sumali dito dahil para po makilala ang aming bayan ng Pulilio dahil kahit porket po isla lang siya ay may mga magaganda din naman pong dilag dun sa amin. At ano po, para din po yun sa sarili ko para ma-improve yung aking confidence. Isa po sa dahilan kung bakit sumali ako sa Binibining Nyugyugan 2016 ay dahil din po sa oportunidad na ibinigay ng bayan ko, na bayan ng Pagbilao. Gusto ko po ipagmalaki ko anong meron sa aming bayan. At gusto ko rin po tulungan ang lalawigan ng Quezon sa pagpapaunlad po ng ating turismo. Unang-una po sa lahat, ang nag-udyok po sa akin ay ang bayan ng Gumaka na kung saan nagbigay sa akin ng tiwala, buong tiwala na kaya ko gampanan kung ano yung responsibilidad na binigay nila sa akin. At para po sa akin, isang malaking karangalan na rin po, hindi lang sa sarili ko, pati na rin po sa bayan ng Gumaka. Nawala. So girls, last question na tayo. Kung sakaling isa sa inyo ang tatanghalin na Binibining Nyugyugan 2016, paano ito makakapagpabago ng inyong buhay? So start tayo with Miss Gumaka. Siguro po para sa akin, ang mababago po nito is yung magkakaroon po ng tiwala sa sarili ko. Bibigyan ko po ng karangalan yung bayan po namin kasi para po kasi sa akin, isang beses lang po siya darating sa buhay ko na pwede ko i-represent yung bayan ko. Dahil hindi naman po ibig sabihin na bata ako ngayon hanggang sa pagtanda is bata pa rin po ako. Yun. Siyempre po, isang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko, magkakaroon po ako ng mas malaking responsibilidad. Hindi na lang po sa bayan ko, kundi sa buong lalawigan na po ng Quezon. No, i-representa ko po ang Quezon sa turismo at sa pagpapaunlad po nito. Kaya yun po yung isa talaga pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Yung pagbabago po sa buhay ko, if ako po yung nanalo, is syempre po, magbi-build up po yung confidence ko. And beside po doon, magiging kilala po ang Tayabas. Magiging proud po sa akin ang mga Tayabasin. Yun po. So if ever ako po yung tanghali na binibining ni Yugyugan 2016, so of course ma-overwhelm po ako. And I will bring honor to our town of Dolores. And ang magbabago po sa akin sa tingin ko is I will have more confidence and also I will better appreciate this festival and how it showcases the beauty of our province, the talent of our people, the creativity, and also the products ng ating pong probinsya. And yung po bilang maging mukha ng Quezon, kung tatanghalin na binibining ni Yugyugan, I will have a responsibility to represent the province in the whole country. Kung ako po ang papalarin bilang Binibining Yugyugan 2016, ay mas mabibigyan ko po ng karangalan ng aming bayang Pulilio. Mas ma-enhance po yung confidence ko, tsaka mas makikilala po ang bayan ng Pulilio namin. And syempre po, malaking responsibility kung mananalo ka sa Binibining Yugyugan 2016. Yun lang po. Ako po kasi madalas ako nagsaset ng limit sa sarili ko. Kaya manalo matalo, sana po ma-overcome ko yung limits na yun fearlessly. At kung ako naman ay makakrown bilang Binibining Yugyugan 2016, tutulong ako sa mas pag-igting ng promotion ng turismo sa Quezon. Salamat po. If ever po kung ako pa mananalo sa Binibining Yugyugan 2016, it will change a lot to me. Magiging strong ako
and mas titibay yung paniniwala sa aking sarili, and especially hindi ko lang ilalagay ang aking corona sa aking ulo, bagkos ilalagay ko din ito sa aking puso. Kung ako ang tatanghaling Binibining Niyugyugan 2016, syempre, masaya. Masaya sa akin. Kasi ako ang hinirang na Binibining Niyugyugan 2016. At malaking karangalan para sa aking bayan, ang bayan ng Makalelon. At alam ko na pag ako ang tinanghal na Binibining Niyugyugan 2016, malaking responsibilidad ang maipapatang sa akin upang mairepresenta ang hindi lang ang aking bayan ng Makalelon, kundi ang buong lalawigan ng Quezon. Thank you. Very well said, ladies. So there you have it, ladies and gentlemen, ang ating pong first batch ng Binibining Niyugyugan 2016. Magbabalik po ang Kapitolyo para sa tao. Ayan, nagbabalik po tayo kasama ang 7 sa mga nagagandahang mga kandidata natin para sa Binibining Niyugyugan 2016. Para magsimula, ipakilala naman natin ang ating mga sarili. Good morning, I'm Aubrey Makalalad, Binibining Niyugyugan 2016 from Sariaya. Hello, good morning. Jessa May Guse, Binibining Niyugyugan 2016 from Mauban. Good morning, I'm Princess Diane Arintok, Binibining Niyugyugan 2016, Calawag. Hi, good morning. I'm Charisma Teherero, Binibining Niyugyugan 2016, Chaong. Hi, Daisel Coliflores Santiago, Binibining Niyugyugan 2016, Pitogo. Hello, good morning. I am Kyla Ivory Loresto Pintana, Binibining Niyugyugan 2016 from General Luna. Good morning, I'm Micaela Valer P. Villa, Binibining Niyugyugan 2016 from Atimonan. Ayan mga binibini, kwentuhan nyo naman kami ngayon kung ano ba ang inire-representa ninyo mga bayan-bayan at ano ang mga festival na meron kayo dito. Ang Atimonan po ay galing sa pangalan ni Ate Munang. Kilala po ang Atimonan, ang bayan ko, sa Tagultol Festival. Ito po ay isang pamamaraan ng pangingisda noong unang panahon. Ipinagmamalaki ko po ang bayan ng General Luna sapagkat ito po ay meron pong festival na ginaganap po namin tuwing Semana Santa. Walang iba po ito kundi ang Buhay na Kubola at ang Sintorian Festival. Ito po ay pinapakita po dito ang buhay po at mga pinagdaraanan po ng Panginoon nating Diyos na si Heso Kristo at hindi lamang po iyon ang maaari kong maipagmalaki sa aming bayan, kundi pati na rin ang mga produktong meron kami. Tulad po ng matamis na pinya, meron din po kaming tinapa at tuyo po na mas maaring makilala po ang aming bayan, hindi lamang po sa lalawigan ng Quezon, kundi na rin po sa buong bansa po. So, ano na ba? Ang bayan ng Pitogo ay wala pang festival, ngunit ang alam natin na ang bayan ng Pitogo ay maraming sayaman ng karagatan. Maraming makikita ditong beach at meron dito na tourist spot na Taclo Beach. Dito ay napakaganda ng mga buhangin at napakalinaw ng tubig. Gusto ko lang pong ipaalam na ang bayan ng Chaong ay tinatawag pong Gateway to Quezon. Ilan po sa mga natatanging lugar ng bayan ng Chaong ay ang Villa Escudero. Makikita po sa Villa Escudero ang mga sinaunang kultura at iba pa. Ang isa pa pong pinagmamalaki ng Chaong ay ang Ticob Lake na kung saan ang pinakamalinis na lawa sa buong mundo. At pinagmamalaki po namin mga Chaongin ang pagiging magalang, respeto at may pagkakaisa. Ang pinagmamalaki po ng bayan ng Chaong na festival ay Mais Festival. Sa kadahilanan po na ang Mais Festival ang pangalawang produkto bukod sa niyog na siyang pinagkukunan ng ikinabubuhay ng mga taga-Chaongin. Bayan po ng Calawag ay hindi lamang sagana sa mapayapa at mga
magagandang tanawin. Ito rin po ay kilala sa pagkakaroon ng masaganang yamang dagat. Unang-una na nga po rito ang produkto na katang o mas kilala natin sa tawag na alimango. Ang alimango po ang siyang naging pangunahing pinagkukunang yaman ng aming bayan. Ito po ang kinabubuhay ng karamihan sa aming mga mamamayan. At dahil po dito, naging sentro po ng aming kapistahan ang alimango na amin pong ipinagmamalaki tuwing buwan ng Mayo. Laga naman pong dinarayo ng mga karatig bayan, kaya't halina at bisitahin ang aming bayan, ang bayan ng Calawag na tinatampok ang Alimango Festival. Sa amin pong bayan, doon nyo po matatagpuan ang Cagbaliti Island na ngayon ay dinarayo ng libu-libong turista taon-taon. At sa aming pong bayan, doon po namin sineselebrate ang Maubanog Festival na may temang pasasalamat sa poong may kapal sa masaganang ani, karangalan at tagumpay ng bawat anak ng Mauban. Idinaraos po namin ito simula July 9 to 15 na may iba-ibang nagaganap, sayawang kalye, labanan ng banda, at dito po namin inaano ang cultural extravaganza. At ang Maubanog Festival po is the best venue to promote lambanog and or nipa wine. Ang amin pong bayan ay kilala sa Agawan Festival na kung saan ito po ay isang pasasalamat sa masaganang ani kay San Isidro de Labrador na kung saan ipinamamahagi po ang mga produkto na nakadisplay sa mga tahanan sa aming mga bisita. At ang aming pong bayan, bukod po doon, ay kilala rin po sa mainit at masarap na pinagong. Salamat mga binibini. Talaga namang madami kaming napulot na impormasyon tungkol sa inyong bayan at sa inyong mga kapiestahan. Ilang binibining Niyugyugan, what are your plans to promote Niyugyugan Festival? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong bansa. Bilang isang kabataan po at bilang isang IT student, siguro po gagamitin ko po ang aking kaalaman sa paggamit ng makabagong teknolohiya, ang social media po, kung saan dito po maaari ko pong i-promote ang Niyugyugan Festival nang sa ganun po ay makilala po ito hindi lamang po dito sa Pilipinas, pati na rin po sa buong mundo. Ayun po, social media din po. Kasi po, yun na po ang gamit ngayon ng mga kabataan para mas makilala hindi lang ang ating kanya-kanyang bayan, kundi ang buong lalawigan ng buong Quezon. Hindi lang dito, kundi sa buong bansa. So, alam naman po natin na ang lalawigan ng Quezon ay kilala sa pagkakaroon ng masaganang ani ng niyog. At ang niyog nga po ay tinatawag na Tree of Life dahil sa napakarami po nitong pakinabang sa ating buhay. Sa pamamagitan po nito, ang mga produkto pong nanggaling sa niyog ay akin pong ilalathala sa social media na ngayon naman po ay patok na po sa mga, hindi lang po sa mga Pilipino, gayon din po sa mga karatig bansa. At napakainam po nito upang ang lalawigan ng Quezon ay kilalanin hindi lamang dito sa atin, kung hindi sa buong bansa. Ang plano ko po sa pag-promote ng Binibining Niyugyugan ay nagsisimula na po ngayon. Sa kadahilanan, ang pagsali po sa kompetisyong ito ay isang stepping stone po na balang araw maaari po akong makapunta sa national competition na siyang maipopromote ko po ang turismo ng ating probinsya. So, alam natin na lahat tayo ay gumagamit na ng social media. So, maaari kong i-post ang kaalaman ng mga kung ano-anong festival ang meron sa bayan sa lalawigan ng Quezon. Bilang isang kabataan sa makabagong panahon, alam natin na ang social media ay isang malaking bagay na makakatulong sa pag-promote ng isang bagay. So ako bilang isang kabataan, maaari ko itong gamitin upang may promote ang Niyugyugan Festival, hindi lamang sa ibang lalawigan pati na rin sa ibang bansa o sa Pilipinas. At gagawin ko ito bilang isang kabataan, magiging
magiging mas magandang modelo ako sa kapwa ko kabataan at pati na rin po sa iba't ibang tao na aking Ang probinsya ng Quezon ay nakikilala na. Kaya para mas makilala pa ng ibang tao ang ating probinsya, gusto kong sabihin sa pamamagitan ng social media na mabilis magpalaganap ng mga balita. Ang kagandahan at kakulayan ng ating festival, ito ay ang Nyugnyugan Festival. Okay, thank you. Last question naman mga binibini. Sa inyong murang edad ngayon, kung kayo ang tatanghalin bilang Binibining Nyugyugan 2016, para sa inyo, paano ba nito mababago ang buhay ninyo? So, sa edad ko pong 16, ang nasa isip ko po, syempre makakapag-inspired po ako ng ibang tao. Yun po yung magiging pagbabago ng buhay ko. Magiging inspirasyon ako para sa iba, para mas lumakas yung tiwala nila sa kanilang sarili. Kung ako man po ang papalari na makasungkit ng corona bilang Binibining Nyugyugan 2016, ang isa lang po ang masasabi ko, isang napakalaking bagay po ang mababago sa aking buhay. Dahil sa loob ng 7 araw po na nagkasama-sama po kami ng mga binibini, masasabi ko pong napakarami ko pong natutunan. Naging mas confident po ako sa aking sarili. Mas naging matapang po ako na humarap po sa maraming tao. At alam ko po sa aking sarili na may kakayanan ako at abilidad upang magampanan ko ang tungkuling ito bilang isang binibini ng aming bayan. Yun lamang po. So kung ako ang tatanghalin na Binibining Nyugnyugan 2016, wala naman akong mababago sa aking sarili kundi dahil meron pa rin naman akong confidence sa aking sarili na kaya kong humarap sa maraming tao. Yan po, manalo man po ako, isa lang po masasabi ko. Wala pong mababago sa akin sa literal. Sa simula man po, kung ano po ako sa simula, yun pa rin po ako hanggang sa manalo ko. Isa lang po ang masasabi ko, ang pagbabago ay nagagawin ko ay magiging responsable at magiging good role model sa lahat. Dahil may responsibilidad ako bilang isang Binibining Nyugyugan 2016. Kung ako po ay papalarin na tanghalin na Binibining Nyugyugan 2016, isa lang po ang naiisip ko pong maaaring magbago. Iyon po ay ngayon, mula po sa araw ng aking pagkapanalo ay hindi na lang po pang sariling kapakanan po ang aking iisipin. Ang iisipin ko na po ay ang kapakanan po ng lalawigan ng ating lalawigan bilang ako po ay magiging ehemplo na hindi lamang sa aking bayan kundi na rin sa ating lalawigan. Kung ako man po ang papalarin bilang isang Binibining Nyugyugan 2016 ay mas makikilala pa ang aking bayan at ang bayan ng ating lalawigan at isang karangalan para sa akin ang maging isang ambassador ng buong Quezon. Yun lang po. Kung ako man po ang tatanghaling Binibining Nyugyugan 2016, siguro po ang mababago lang po sa aking sarili ay hindi na lamang po ang kultura at turismo ng aking bayan ang aking iisipin, pati na rin po ng ating probinsya. Yun lang po. Maraming salamat mga binibini. Ngayon naman po dadako tayo sa ikatlong batch ng ating mga kandidata. Good morning once again sa ating mga televiewers and listeners ng ating programang Kapitolyo para sa Tao. At kasama na nga natin ngayon ang last batch ng ating mga binibini. At hayaan niyong ipakilala ko isa sa inyo. At bago yan, syempre kikilalanin at kikilatisin ko muna ang ating mga magagandang binibini. Magsisimula po ako sa mga binibining katabi ko mula sa bayan ng Candelaria. Hi, good morning. I'm Maria Tiza Manalo. I'm 19 years old. You're Binibining Nyugyugan 2016 from Candelaria. Hi, I'm Ellen Notalia, 18. You're Binibining Nyugyugan, Quezon, Quezon. Hi, I'm Julian Arhil, Binibining Nyugyugan 2016 from Lucena City. Hello everyone, I'm Sheila May Lee, Binibining Nyugyugan 2016 from Buena Vista. Good morning. Hi, my name is Remedios Carabuena, Binibining Nyugyugan 2016 from Tagkawayan. Magandang umaga, Binibining Nyugyugan, Alabat, Siya Nagil Kabangon.
Hi, good morning. My name is Andrea Jane Asis, binibining ni Yugyugan 2016 from Municipality of Real. Viewers and listeners na ngayon ay talaga namang gusto nang makilala ng malapitan itong mga binibini na ito, hayaan nyo munang banggitin ko sa inyo. Meron pala ako dito mga kasama mula unang distrito hanggang ika-4 na distrito. Very well represented. Kaya naman gusto ko rin malaman kung ano-ano ba yung mga festivals na meron sila sa kani-kanilang mga bayan. And I will start from Buena Vista. Ang festival po namin hindi pa po nasisimulan. Sa August 30 to 31 po ang start niya po. Ang tawag po dito ay Palay Iskad. Ang Palay Iskad po ay palay, gulay, mais, isda po, at saka lukad or kopra. Yun. Hi Ate Zai! Sa bayan po namin ng Tagkawayan, sineselebrate po ang Kaway Festival. Kung saan po, ang Kaway Festival ay nagmula sa isang historical na place. Ito po ang mataas na bato. Umaakyat po dito ang ating mga ninuno, ang mga ita, at kumakaway upang sila po'y mangakit o mangengganyo ng kanilang mga karatig bayan upang sumama sa kanilang mga gatherings. Yun lang po. Hello Ate Zai! Ang amin pong festival ay ang Coconut Festival, tulad rin po ng nagaganap ngayon, Yugyugan Festival. Tuwing July po nagaganap ang aming festival, kung saan nagaganap ang mga Coco Olympics, paggawaan ng mga arko sa bawat poblasyon, at street dancing din po. Sa amin pong bayan ng Real ay sagana sa likas na yaman. Ang aming pong festival na Ilbundag o Ilog, Bundok at Dagat ay aming isineselebrate tuwing ika-Hunyo 22. At ang aming pong pinagmamalaki na mga waterfalls, dagat, ilog, at ang masasarap na pagkain gaya na lamang po ng sinantol at pinangat. Alam mo Ate Zai, ang Lucena, meron po kaming festival dito na tinatawag na Pasayahan sa Lucena, na kung saan tinawag po namin itong Pasayahan sa Lucena kasi po ang mga taga Lucena po ay masayahin. At meron din po kami ditong iba't ibang activities kagaya po ng binibining Pasayahan sa Lucena, Singing Lolo and Gandang Lola, and also the Grand Parade of Floats. Ate Zai, ang Quezon ay kabilang sa ika-4 na distrito ng Quezon at ito ay hinahati sa 3 parte. At meron kaming festival na Yubakan Festival kung saan inalalatag ang kamote at saging na saba upang pagsalu-saluhan ng bawat miyembro ng barangay. Ate Zai, in Candelaria, we yearly celebrate Candle Festival. Yung Candle Festival, it is for the honor of Nuestra Señora de la Candelaria. We have parades, street dancing, home decorations, and candle making. Yung malalaking kandila, yung malalaki pa sa tao, ganun yung ginagawa sa bayan namin. Habang tumatagal ay mas nakikilala natin ang lalawigan ng Quezon at ang iba't ibang mga festivals mula sa iba't ibang bayan. Kung kaya naman, ipagpapatuloy natin naman ang pagbabahagi ng kani-kanilang mga experiences and pag sila ay kung ano yung mga plano nitong mga binibini na to, kung paano pa nila higit na mapapalaganap ang pagkatanyag nitong Yugyugan Festival. Magsisimula ako ulit sa bayan ng Candelaria. Well, I am not the one to make a detailed plan about that. Pero what I can do is to inform other people through social media. And I can work hand in hand with the Provincial Tourism Office to promote Quezon worldwide. Bilang isang kandidata ng Binibining Yugyugan, maipalaganap ko ang aking experience at sabihin na sa Binibining Yugyugan, kaya ka nitong ihanda bilang isang mas mabuti at mas aktibong kabataan ng Quezon. Para sa akin, Ate Zai, mas mapopromote ko yung Yugyugan dito sa Quezon is through social media din po. Kasi syempre po, nalaki na po yung teknolohiya natin, kagaya po ng FB, Instagram, Skype, marami pa pong iba. Tulad nga po ni sabi ng Candelaria at saka po ni Lucena, mas madali pong mapropromote
natin ang Quezon gamit ang social media. At syempre din po sa pagsali po sa mga national competition. Bilang kabataan po, may promote po natin yung tourism ng Quezon. Sa way po sa simple po nating pagkuha po ng litrato ng mga makasaysayan nating mga places dito sa Quezon through posting on Facebook, Instagram, dahil po nasa panahon na po tayo ng modernong panahon. Alam mo, Ate Zai, mas mapopromote natin ang Nyug-Nyugan Festival kung una, hihingi tayo ng tulong sa bawat bayan para mas ma-promote pa natin ng buong Quezon ang Nyug-Nyugan Festival. Makikipagtulungan po ako sa mga matataas na opisyales ng aming municipality at parang bilang isang kabataan po ay gagamitin ko po ang social media dahil tayo po ay nasa modernong panahon na. There we have it. Nakilala na nga natin ang ating mga binibini. Muli po inaanyayahan namin kayo na manood ng Coronation Night ng Binibining Nyug-Yugan 2016 gaganapin sa Quezon Convention Center August 26, 2016. Yan ay sa ganap na ika-6 ng gabi. At sumain nyo nga po ang isang edisyon na naman ng Kapitolyo para sa Tao. Pero bago po kami tuluyang magpaalam, babanggitin po muna ng ating special guest anchor for today, ang mga naging katuwang natin or sponsors natin for this pageant. Thank you very much, Ate Zai, Ate Kenny. And before we end up, ladies and gentlemen, we would like to thank our following sponsors, Globe, Mary Kay, Aqua Azul, Fresh Air, Bioessence, Cosmetic Asia, Mags, and SM City Lucena. Magpaalam na rin tayo, Kuya Ram. Maraming salamat, Ate Sai and Ate Kenny, for inviting me here at Kapitolyo para sa Tao. Maraming salamat po sa inyo. Yes, thank you po sa lahat ng listeners and viewers ng Kapitolyo para sa Tao. Muli po ako si Kenny Lastimosa, nakasama nyo na naman ngayong linggong ito. At sumayin niyo po ang isang special edition ng programang Kapitolyo para sa Tao na itinanghal namin ang mga binibini sa ating Binibining Nyug-Yugan 2016 at panoorin niyo po at suportahan ang inyong mga binibini sa Quezon Convention Center on August 26, 2016 with Inigo Pascual. Ito po ang inyong lingkod, si Sayrina Vera Gaho. Maraming salamat po. Magandang araw.